Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Maligayang Pasko sa lahat at maligong bagong taon ng 2024. Mga kapatid, bago po ang lahat, hayaan niyo muna ako na magpapasalamat, mabuhay sa inyo lahat na naging kabahagi sa aking paglalakbay sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At bago po ang lahat, nais ko rin pong babanggitin yung aking naging inspirasyon sa aking pagnilay-nilay sa pagkakataong ito na magbigay ako ng mensahe sa mga kamag, ay yung isang awitin na para sa akin ay napaka-inspiring ito. Naging daan ito sa akin sa aking pagnilay-nilay sa pagbigay ng mensahe. At walang iba ang isang awitin na may Jose Marichan, A Perfect Christmas. Mga kapatid, na unang bahagi ng awiting ito ay sinasabi, "My idea of a perfect Christmas." Siguro tatanungin niyo ako, ano po ba ang pinaka-idea ko sa perfect Christmas? Unang-una masasabi ko po is to be with you is not necessarily mean that I have to be or you have to be with me physically. It not necessarily mean that it's all about material things na magkakaroon tayo ng perfect Christmas. But the perfect Christmas, that's something that makita natin ang Diyos sa bawat isa. Makita natin ang liwanag ng Diyos sa bawat isa. Makita natin sa ating mga puso ang Diyos na nagliliwanag. Sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng mga hinaharap sa buhay, masasabi natin, if there is a light that shine in the midst of darkness, there, makikita natin yung pag-asa. Makikita natin yung bagong buhay. At mga kapatid, nais kong mabanggitin ang isang quotation na sinasabi ng mga Chinese, no? Ating mga kapatid ng mga Chinese, na in the midst of a dirty and muddy water, there blossom the lilies. Napakahambing po ito sa aking buhay din, dahil ang pangalan ko po ay, again, Father Lily or Lily. At anong ibig sabihin dito sa mga Chinese ay kung sumisibol na ang kagandahan ng lily, hindi mo na mapansin kung ano ang maputik na lugar, kung ano ang maduming lugar, hindi. Napansin mo na naging sentro mo na ang pagsibol ng kagandahan ng lily. Hindi kaya dito din po mga kapatid, minabuti ng Diyos sa atin na ipinanganak ang kanyang kaisa-isang anak, ang walang iba kundi ang ating Jesucristo, the King of Kings, the Lord of Lords. Nakikita natin itong lugar na pinanganakan ng ating Jesucristo. Unang-una, isang bilin, at isang bilin na nagbigay din po ito ng hudyat sa atin. Nagbigay din po ito ng mensahe para sa atin, dahil ang bilin makikita natin ay napakabukas. Bukas from the word din po na bukas ay bukasyon,
Nang lahat tayo ay bukasyon, pag sabi ng bukasyon, bukari, tinatawag tayo ng Diyos. Sa isang napakabukas na pagmamahal, isang napakabukas na habag at awa ng Diyos. Maging sino man tayo, anumang status natin sa buhay, ang Diyos ay bukas na bukas para sa ating lahat. At yan ang nakikita ko unang-una na mensahe dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Napakasimple, hindi bongyesious, hindi sa hotel, hindi sa hospital, hindi sa palasyo, kundi sa bilin na bukas na bukas. Ganun din po baga ang ating relihiyon, ang ating paging isang Katoliko. Ang word na Catholic is a universal, isang bukas na bukas, hindi exclusive, hindi lang po ito sa ating Santo Papa, hindi lang po ito sa mga obispo natin o sa mga kaparian natin, hindi ito ay para sa lahat. Bukas na bukas. Nawa ang unang mensahe ko dito sa ating lahat ay dito sa 2024, the New Year, sa taong ito na harapin natin, ay unang-una magkaroon tayo ng pagnilay-nilay na maging bukas tayo palagi sa ating pakipagrelasyon sa bawat isa. Maging bukas tayo sa pagkilala sa batang si Jesus sa bawat isa. Maging bukas din po tayo, lalong na sa mga patuloy na sinasabi ng ating mahal na Santo Papa, go to the peripheries to those who are last, the least, and the lost in the society. Maging bukas din po tayo sa kanila. At makikita natin, yung panahong iyon na pinanganak ang ating Panginoong Kristo ay isang kapanahunan na madilim. Hindi pinanganak ang ating Panginoong Kristo sa liwanag, sa dilim. Kagaya din po, in the midst of the dirty and muddy water, there blossom the lilies. Na ang simbolo ng kadumihan, simbolo ng maputik na lugar, ay isang simbolo din po ng kadiliman. Kadiliman dahil sa ating makasalanan. Kadiliman dahil hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kadiliman dahil yung mga ugali natin. Kadiliman dahil yung nasisira nating relasyon. Kadiliman dahil sa patuloy na higwaan, patuloy na giyera, patuloy na pagbibigay ng mga fake news na sinisira natin, lalo lang na yung mga inosenteng mga kapatid natin. Dito minabuti ng Diyos ipanganak. Sa gitna ng kadiliman, sumisibol itong liwanag. Liwanag nagsilbing ilaw sa kadiliman. Naging sentro sa kadiliman ang ilaw. At sa ilaw na yan, hindi mananaig ang kadiliman. At napakaganda nating pagnilay-nilayan din po. Alam ko, karamihan sa atin ay nanonood ng gumbursa. Pakikita natin yung mga kapatid natin makaparian na hinarap nila ang kadiliman ng buhay. Hinarap nila ang kadiliman ng sitwasyon na yun. Ngunit again, tumatayo sila bilang liwanag. Itong liwanag ito ay magsilbi na inspirasyon, magsilbi na motivation sa bawat isa sa ating lahat na kailangan nating tumayo sa liwanag. Hindi tayo manatili lamang na nakatago sa dilim, nasupuki tayo sa kadiliman. Wala tayong makikita sa kadiliman, kundi ang ating lamang naramdaman na galit, naramdaman natin yung personal interest natin sa kadiliman. Ito din po ang mensahe sa akin, mga kapatid, sa ating lahat, na sa Kapaskuhan, nawa magkakaroon tayo ng lakas. Na huwag tayong manatili lamang doon sa kadiliman. Nandiyan sa atin ang kahinaan. Nandiyan sa atin ang kasalanan. Nagkakasala tayo. Ngunit minabuti ng Diyos, ipinganak sa kabila ng ating kasalanan ang kanyang kaisa-isang anak na magsilbi sa atin ng pag-asa
na may pag-asa, bumangon tayo para harapin natin ang panibagong umaga, panibagong araw. At mga kapatid, ito din po ang pangatlong mensahe ko na nais itong paglilinglayan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak diyan sa loob ng bilin at nakahiga diyan sa sabsaban. Sabsaban, pag sabihin natin sabsaban ay kainan ng mga hayop, sabsab. Sabsab ay kain. Ibig sabihin, pag pinanganak ating Jesucristo diyan sa sabsaban, itong common place, itong common na sabsaban na kinakainan ng mga hayop. Hindi kaya, dahil ito ay kainan, hindi kagaya sa atin, pag tayo kumakain, ay nandyan gumagamit tayo ng mga plato, mga kubyertos o kutsara o tinidor, at pagkatapos, pinuhugasan natin ito, malinis ito. Ngunit, ang sabsaban, ang kainan ng mga hayop, ay hindi ito kagaya sa mga plato nilinisan natin. Siguro masasabi natin na nanatili ang mga laway, yung microbio, siguro may virus kung may nakakasakit sa isa man sa mga tupa o isa sa mga hayop na kumakain doon at ito ay nag-contaminate. Siguro masasabi natin hindi ito pwedeng ng unang kapanahonan, wala pang alcohol na i-disinfect ito. So, hindi kaya pwede natin masasabi mga kapatid na ang sabsaban man ay napakadumi. Hindi kaya ang buhay natin ay naging sabsaban. Hindi kaya tayo din po ay nagiging madumi at kailangan minabuti ng Diyos is the initiative of God. Initiative of God na ipadala niya sa pagmamahal niya in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Minabuti niya, ipadala ang kanyang kaisa-isang anak para ipamulat sa atin, magiging disinfectant sa ating kasalanan. Para yung mga virus natin, dahil sa ating mga kasalanan, yun ang lumilinis sa atin. Napakaganda po. Iniugnay natin ang mga sarili natin sa isang sabsaban. At sa pamagitan ng ating Jesucristo, ang batang si Jesus, na naging pagkain natin para tayo ay luminis sa ating mga kasalanan. At matatanong natin ngayon, saan ang sabsaban ngayon? Ang sabsaban natin ay yan dyan na ang Eucharistia. Altar sa misa, yan ang bagong sabsaban na patuloy na inaalay ng Diyos ang kanyang buhay at dugo para sa ating kalinisan, para sa ating kaligtasan. At ito din po ang mensahe para sa atin. Mga kapatid, ito ang nais kong bibigyan din po ng pansin dahil sinasabi sa St. Paul na the God who is the kenosis is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. Ang totoong mensahe sa Kapaskuhan din po ay yung pakumbabaan natin. Makikita natin sa buhay ni Maria, sa panahon ng Adbyento, sa buhay ni San Jose, sa buhay ni John the Baptist, sa buhay ni Elizabeth, sa buhay ni Zacarias. Itong mga taong ito naghatid din po sa atin ng mensahe sa pakumbabaan, kung paano magpakumbaba. Ngunit nais nating bibigyan ng pagpapalaga ang bagong nagpakumbaba, hindi tayo, hindi ang Panginoong Diyos. Kahit man siya isang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, inabuti ng pakumbaba. At hindi lamang isang utusan, kundi isang slave, isang pagkain para doon sa madumi na sabsaban para sa ating lahat. At again, Pope Benedict Emeritus would say that our faith is a human response to the God who loves us first. To the God who loves us first. So, ang isang mensahe natin para sa ating lahat sa Kapaskuhan ay isang mensahe para pugunan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung minabuti ng Diyos ay pagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin
at tinanggap natin ito. Masayang-masaya tayong tinanggap natin. Masaya tayo na pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Ngunit ang mensahe din po ng Kapaskuhan hindi lamang sa pagtanggap. That's why may pagbibigayan tayo. That's why may pag-reach out tayo. Dahil ang pinakamensahe din po ng Kapaskuhan ay pagbabahagi natin sa Diyos, kay Jesus, ang batang Jesus, doon sa ating mga kapatid. Lalong lang na yung mga kapatid natin, those who are in the least, the last, and the lost in the society, those who are in the peripheries, ay nawa patuloy nating may alay ang Diyos. Mababahagi natin ang Diyos sa ating mga kapatid na mamulat sila na nandyan din po ang Diyos sa kanila. Nandyan din po ang baby Jesus, nandyan din po ang liwanag sa kanilang mga puso. O maligayang Pasko at maligong bagong taon at maraming salamat din po sa mga kapatid natin, ng mga sponsors, mga benefactors, friends, ay kayo ay naging inspirasyon. Hindi man kayo physically ngayon kasama ko, ngunit sa inyong inspirasyon, sa inyong motivation, sa inyong generosity, your kind-heartedness, yan ay the perfect Christmas. The perfect Christmas yung tinanggap natin ang Diyos na bilang regalo sa atin. At patuloy natin ibabahagi ito sa ating kapwa. The music of the gospel, maligayang Pasko at maligong bagong taon in 2024. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.